Ipasasapina ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte para po yan sa kanyang mga pagbabanta nitong weekend laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Si Pangulo Marcos tinawag na kriminal na pagtatangka ang mapahayag ng Vice Presidente, sabay giit na hindi niya ito palalampasin. Giit naman ng Vice Presidente, hindi rin niya palalampasin ang mga ginagawa sa kanya. Saksi, si Ivan Mayrina. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. 2 araw matapos ang pagbabantang yan ni Vice President Sara Duterte, giit ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Ayon sa Pangulo, tapos na sanang usapan kung tutuparin lang anya ang sinumpaang panata bilang likod bayan na magsabi ng totoo. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Buwelta naman ni VP Sara. Hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. May inungkat pa siya sa pagpalag ng Pangulo sa kanyang mga pahayag. Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Sa naunang pahayag, sinabi ni VP Sara na maliciously taken out of context ang kanyang mga pahayag na itunuring na raw na national security concern ng National Security Council o NSC. Hinamon din niya ang NSC na bigyan siya ng kopya ng notice, listahan ng attendees, mga litrato at notarized minutes ng pagpupulong kung saan nagkasundo ang NSC na ituring na national security concern ang kanyang mga pahayag. Dapat isama rin daw sa agenda ng susunod na pagpupulong ng NSC ang kanyang hiling na makapagpresenta ng mga banta sa Vice Presidente, sa Office of the Vice President at sa mga tauhan nito. Nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa President, pero apparently they really do not consider the threat to the Vice President as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Sabi ng bise, hindi na siya umaasang magiging pata sa kanila ang gobyerno. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? Bilang tugon sa itinuturing nilang seryosong banta sa buhay ng Pangulo, dinoble na ng Presidential Security Command ang kanilang seguridad. Naka-red alert daw sila simula nitong Sabado at maghihigpit sa pagbabantay sa Pangulo sa mga susunod na araw. Ang opisyal ng Department of Justice tinawag na self-confessed mastermind ang bise at sinabing gagamitin ang buong pwersa ng gobyerno para matukoy ang kinausap daw niyang assassin. The premeditated plot to assassinate the president as declared by the self-confessed mastermind will now face legal consequences. We will use all the resources of government, all law enforcement agents to find out the identity of this assassin and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force of the law. Ipasusumpi na naman ng National Bureau of Investigation si VP Sara at bibigyan ng 5 araw para humarap sa otoridad. Hindi po namin agad inaresto si Vice President dahil siya ay Vice President. Napakataas na opisyal. So we are giving her chance, due process, to answer. Handa naman daw itong harapin ng bise. I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila.
Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. Pinapreserve na rin ng NBI sa Meta ang video bilang ebidensya. Sinimula na naman ng PNP-CIDG ang investigasyon kaugnay sa mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Yun ang talagang tutok ng PNP. Kasi specifics na yun eh. So, nandun tayo sa level na yun. Yun ang talagang abot namin. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoong baka naman walang hitman, o baka naman yan ay figure of speech na naman. So, yun ang ating mga titingnan dyan. Ayon sa DOJ, maraming pwedeng ihain na kasong kriminal sa Vice Presidente. Pwede rin siyang disiplinahin ng ombudsman at maaring madisbar o matanggalan ng lisensya bilang abogado. Very bad precedent for our country if we will not take legal action on these kinds of threats coming from a very high-ranking official. We have to maintain order in a civilized society by adherence to the rule of law, and we will apply the full strength and force of the law. A threat to the president is a threat to every Filipino because he is the one expected to deliver the service. And if he is impeded because of death threats, then it is a disservice to our people. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi.